Isang people's organization nga ba o bayanihan ang SBSI or Socorro Bayanihan Services Incorporated? O totoo kaya na allegedly ito ay isang kulto? Kahapon dininig sa Senado ang tungkol sa SBSI. Kadalasan kasi yung mga ganitong klaseng grupo, nakakahikayat ito ng mga miyembro, katulad ng mga tao na may mga pananagutan sa batas na nagtatago, ginagawa nilang taguan yung mga ganitong klaseng organization na sinasabi nga na isang kulto. Dahil kumbaga, nagiging safe sila sa loob dahil parang may exclusivity na hindi lahat ay pwedeng pumasok sa lugar nila. Lumalabas din kasi sa investigation ng Cebu Human Rights na ilan sa mga miyembro ng SBSI ay mga wanted sa labas. At dito sila namumuhay ngayon para hindi sila mahuli. Yung iba naman daw ng mga professionals katulad ng mga teachers ay lubog sa mga utang. At para matakasan din nila ito ay mas pinili nilang mamuhay sa loob ng barangay kapihan na kung saan nandoon yung SBSI. Iba't ibang mga kwento ang meron sa mga miyembro ng SBSI. Yung iba naman na engganyo dahil nakita nila or na-witness nila yung sinasabing mga himala na kayang gawin ng presidente nila na si J. Renz Kilario na isang 22 years old na di umano ay pinili ng dating presidente na yumao ng SBSI para mamuno dito sa sinasabing People's Organization na maituturing din na isang kulto. Ang ipinapangako daw ng organisasyon na ito na kapag sumanib ka sa kanila, maliligtas ka at siguradong mapupunta ka sa langit. Yung una po sir, yung cousin ko, nagkasakit siya, dinala sa hospital at biglang dumating din po si J. Renz Kilario. Pagdating niya po doon sa hospital, ipabago-bago po yung boses niya. May nagsasalita siya ng pangbabae, matandang babae, may nagkatsila, at may matandang lalaki, at yung boses niya ngayon. You confirm that, J. Renz? Kaya mong magboses babae, boses katsila? Sampol. Ha? Kaya? Sige. Kaya? Ano? Hindi po yan totoo. Ha? Hindi po yan totoo. Hindi totoo? Opo. Sige, thank you. Tapos, during our meeting, he shouted, "Let the bird, kiahaw." Kiahaw na bird, no? Kind of bird. Let the bird sing. And unexpectedly, a bird sang. Yes po, sir. Ito yan. Kumanta Opo. yung, paano? May boses po ng ibon Oh. na biglang tumunog. Huh? There was a time that galing sa kanya o galing sa ibon. May ibon talaga dumating na kumakanta. Sabi niya, tingog langgam kiahaw. At may tumunog na naman din na ibon. Okay There was a time that it was raining hard and Senor Aguila shouted, "Let the rain stop." And indeed, the heavy rain stopped. Since then, we really became die-hard believers because of his supposed powers. Yes po, sir. Huminto talaga ang ulan, pagsabi niya. Baka accidentally lang po din po, sir, yung... Bakit ka naging die-hard? Noon po yun, sir. Ano yun? Yung sobrang die-hard pa. Kaya nga po huminto ako sa pagtuturo. Saka ma'am, ano exactly yung pinangako? Ano exactly yung pinangako sa inyo ni Senyor Aguila kaya kayo sumali noon? Pinapangakuan po kami, ma'am, ng langit. Pag makasunod po kami sa kanya, lahat po kami ay mapupunta sa langit. At yung hindi sumunod dun sa kapihan, ay pupunta kami sa impyerno. Nagsimula daw kasi talaga ito noong 2019 pagkatapos tamaan ng lindol ang Socorro, Surigao del Norte. Dahil iniisip daw ng ibang mga tao doon na magkaroon ng tsunami. Kaya pinili nilang mag-evacuate sa barangay Kapihan para sila ay mailigtas. Ayon sa records, isang matinong people's organization daw itong SBSI. Nagbago lang daw ito noong 2019 noong namuno na itong si J. Renz Kilario. Dito na daw nagsimula na nagkaroon sila ng mga human rights violations. Ilan sa mga inaalam kaya nagkaroon ng Senate hearing kahapon ay dahil sa mga mabibigat na bintang laban sa grupong ito. Isa na rito yung sinasabing forced marriage na kung saan ang mga batang babae na edad 12 years old pataas ay sapilitang pinapakasal sa mga lalaking 18 years old and above. So ang ginagawa daw dito sa loob ng organisasyon na ito, pipili sila kung sino ang mapapangasawa ng batang babae. At may pagbabanta daw na kung sino ang hindi susunod
dito sa kanilang sinasabing forced marriage or sapilitang pagpapakasal ay mapupunta sa impyerno. At hindi lang ito, ang mas malala pa dito, dapat daw within 3 days, dapat nakapagtalik na itong mag-asawa. Ngayon, kapag ang isa sa partner nito ay hindi papayag na makipagtalik, ino-authorize daw ng organisasyon na ito na gahasain ang kanilang partner. Dahil kailangan daw talaga na magkaroon ng pagtatalik para makapunta sila sa langit. Nakakalungkot na marinig yung mga ganitong klaseng kwento, lalong-lalo na batang-bata pa, yung mga pilit na pinapakasal. At ang masama pa daw dito, hindi sila pwedeng mag-aral. Ito ang ilan sa mga akusasyon sa kanila. And instead na pag-aralin sila, ang ginagawa daw ay nagkakaroon sa loob ng forced labor. Dahil ayon nga sa isang witness na dating miyembro ng SBSI, sa loob daw ng barangay Kapihan ay mayroong tinatawag na private army, na kung saan iba-iba yung mga levels nito. Ang pinakamataas daw ay yung Agila level at ang pinakamababa ay yung tinatawag na fetus level. Dito sa fetus level, ayon sa witness, mga bata ang miyembro nito na nasa edad 6 to 7 years old, na kung saan pinapapunta sila sa mga barracks na tinatawag sa loob ng barangay Kapihan at doon ay nagkakaroon sila ng training, military training sa napakabatang edad. Kung papakinggan natin ang mga testimonya ng mga tumestigo laban sa SBSI, walang kaduda-duda na isang kulto ang organisasyon na ito. Pero during the Senate hearing, walang inamin yung kanilang presidente na si J. Renz Kilario, maging yung vice president nila na si Mamerto Galinado, at may dalawa pang miyembro ng SBSI na si Karen Sanico Sr. at Janet Ahok. Lahat sila itinatanggi yung mga bintang sa kanila. When in fact, inamin mismo nitong si Janet Ahok na dalawa sa mga batang anak niya ay may mga asawa na at may apo na siya. Pero ayon sa kanya, hindi ito sapilitang ikinasal. Kung hindi, talaga daw na magkasintahan at nabuntis nga itong mga anak niya. Na talaga namang kaduda-duda. Dahil kung ikaw yung magulang, papayag ka ba na sa murang edad, like 14 years old, hahayaan mo na mabuntis na lang ang iyong mga anak? Kumbaga, ang mga batang ito ay parang kung iisipin natin, wala pang kamuang-muang kung paano magpalaki ng mga anak at kung paano magkaroon ng sariling pamilya. Sakop ito ng VAUSI or Violation Against Women and Children. At matindi ang parusa dito. Dahil kapag tuluyan ng isampa itong mga kaso laban dito sa mga miyembro ng SBSI, non-bailable lahat yung halos ng mga kaso nila. Katulad ng di umano'y panggagahasa, forced labor, forced marriages, at deprivation para sa mga bata na makapag-aral. Yung presidente nila na si J. Renz Kilario, kung napanood ninyo yung Senate hearing, batang-bata pa, 22 years old. At kung papakinggan natin siya, napaka-imposible na ang isang tulad niya ang may kakayahang mamuno ng SBSI na sinasabing may more than 3,000 followers. Kaya tama yung sinasabi ni Senator Bato de la Rosa na may mas malaking tao na nasa likod ni J. Renz. Kumbaga, ginamit lang nila si J. Renz bilang simbolo ng sinasabi nila na reincarnation ni Senyor Santo Niño. Ginamit nila si J. Renz para makaengganyo at makapanguto ng mga followers. Dahil si J. Renz ang ginagawa nila na nagkukunwari na nakakagawa ng mga himala. Pero leadership-wise, napaka-imposible na ang katulad niya ang magiging leader ng isang people's organization na sinasabi nila. Yung vice president kasi ng SBSI na si Mamerto Galinado ay dating mayor ng Socorro, Surigao del Norte. 3 beses siyang nanalo bilang mayor, 3 terms. At ngayon nga ay vice president siya nitong SBSI. Malamang isa siya sa mga kumokontrol at tumatayong advisor at counselor ni J. Renz Kilario. Kung pinanood din ninyo yung Senate hearing kahapon, yung mga batang tumestigo laban sa SBSI ay napaka-imposible na gumagawa lang sila ng kwento nila. O di kaya ay may sumulusong sa kanila para sabihin yung mga kwento nila. Dahil kitang-kita doon sa pananalita nila yung katotohanan ng mga kwento nila. Napapaiyak pa sila habang sinasalaysay nila yung hirap na dinadanas nila nung nasa loob pa sila ng SBSI compound sa barangay Kapihan. At napaka-imposible din na magiging very consistent sila. Tuloy-tuloy yung pananalita nila. At kapag tinatanong sila ni Senator Risa Hontiveros at Senator Bato de la Rosa, agad-agad silang nakakasagot. Patunay na alam nila yung mga pinagsasabi nila dahil sila mismo ang dumanas ng mga kwento nila. So ngayon, paano masasabi nitong mga miyembro ng SBSI na nagsisinungaling at gumagawa lang ng kwento itong mga bata? Hindi rin pinilit itong mga bata na tumestigo, kusa silang lumantad. Kahit alam nila yung ilang miyembro ng pamilya nila ay nasa loob pa ng barangay Kapihan. Ang ilan sa kanila ang dahilan kung bakit lumantad sila at ikinuwento yung mga totoong pangyayari na nangyayari sa loob ng barangay Kapihan ay dahil gusto nila na pati yung mga natitira nilang mga kamag-anak na nandoon sa barangay Kapihan ay lumabas na para makasama nila.
Actually, walang masama kung merong mga people's organization o kung meron man silang ibang relihiyon at namumuhay sila ng hiwalay bilang isang community. As long as walang mga violations na nangyayari sa loob, lalong-lalo na human rights violation. At ito nga, violation sa mga karapatan ng mga bata ang talagang nilalabag nila. Nakakagulat din, lalong-lalo na yung sinasabing di umano na pwede nang gahasain ang asawang batang babae kung ayaw ito makipagtalik. Mako-consider kasi itong rape kahit pa sabihin natin na ikinasal sila. Dahil ang panggagahasa, kahit na mag-asawa na kayo, kapag kapinilit ang partner na makipagtalik at hindi itong kusang pumayag na makipagtalik sa kanyang partner, kino-consider ito na isang rape. Matindi yung nangyayari sa loob ng SBSI, sa barangay Kapihan. At yung iba, takot din na umalis sa samahan na yun dahil nga meron din silang private army. Although yung iba naman, napipilitan talaga na hindi na sila aalis doon dahil wala na silang babalikan kapag lumabas sila. Dahil yung iba, bago sila pumasok sa barangay Kapihan, ay ibinenta na nila yung mga ari-arian nila. So kumbaga, kung lalabas sila doon, mahihirapan sila magsimula uli ng kanilang pamumuhay. Sa palagay ko, kailangan na talagang matigil itong samahan na ito na nagtatago sa likod ng isang people's organization na sinasabi. Dahil yung mga ginagawa nila sa mga miyembro nila ay gawain talaga ng isang kulto. Nandoon yung mga elemento ng pagbabanta, elemento ng pananakot, elemento ng pagiging sunod-sunuran ng mga miyembro, elemento na ginagamit ang Diyos para takutin ang kanilang mga miyembro. Nakapagtataka rin na kung talagang naniniwala itong mga miyembro na itong si J. Ransquilario na tinatawag lang Senyor Aguila ay ang totoong reincarnation ni Senyor Santo Niño, bakit hindi niya mailigtas yung sarili niya ngayon? Bakit hindi niya mapatunayan sa harap ng Senado yung mga himalang sinasabi na kaya niyang gawin? Dahil ang alam ko, ang Diyos ay makapangyarihan. Ngayon kung kinoconsider niya ang sarili niya at ang mga naniniwala sa kanya na isang ang Diyos, itong si Senyor Aguila, bakit hinayaan niya na makulong sila ngayon sa loob ng Senado? Dahil chinarge sila ng contempt, 4 sila. Kasama yung Vice President at yung 2 miyembro ng SBSI. Ikinulong sila ngayon sa Senado. So bakit hindi niya kayang iligtas yung sarili niya? Kung totoo nga na reincarnation siya ni Senyor Santo Niño. In these modern times, na 2023 na tayo, meron pa rin pala talagang nangyayaring mga ganito. Marami pa rin ang napapaniwala na sumanib sa mga ganitong klaseng kulto dahil sa paniniwala na anytime guguho na ang mundo. Although yung iba hindi rin talaga natin masisisi na madaling maengganyo na sumali sa mga ganito dahil pakiramdam nila hopeless na sila sa buhay o di kaya desperado na sila sa buhay na dala ng kahirapan. Madali silang maengganyo sa paniniwala na kapag sumanib sila sa mga ganitong klaseng organization ay gagaan ang buhay nila. Yung iba naman sumasali sa mga ganitong organization para sa sariling interest nila, para takasan yung mga nagawa nilang kasalanan sa labas ng community nila. Marami ring naidudulot na magagandang bagay ang mga people's organization. Yung mga legal na organization na hindi nakabase sa anumang relihiyon at hindi ginagawang pantakip ang religion para makaengganyo ng miyembro. Ito yung hinahanap kaya nagkaroon ng Senate hearing para alamin yung tungkol sa mga sinasabing mga violations na nangyayari sa loob ng barangay Kapihan. Wala silang paki actually kung ito ay isang ordinaryong people's organization lang. Pero kapag meron ng nilabag sa karapatang pantao, ibang usapan na yun. Magkakaroon pa uli ng Senate hearing. At malay natin sa susunod na hearing, baka may isa na dito sa 4 na ikinulong ng Senado ang aamin sa mga inaakusa sa kanila. Si J. Ransquilario, may nag-aantay pa sanang magandang kinabukasan sa kanya. Dahil ayon din mismo sa kanya, hindi nga siya nakapag-aral. Hanggang 2nd year high school lang ang natapos niya. At gusto daw niya sana na makapagtapos din siya ng pag-aaral. Ang tanong ngayon, bakit hindi niya ginawa ang mag-aral? In fact, yung kapatid ng kanyang abogado na sinasabing anak ng dating presidente ng SBSI ay dati niyang teacher sa high school. So ang naiisip ko ngayon, itong mga professionals na miyembro ng SBSI, malamang ginagamit lang nila itong SBSI para sa personal na interest nila. Lalong-lalo na, may pera kasi dito sa organization na ito. Dahil ang sinasabi ng ilang mga testigo, kapag ibinenta nila yung mga ari-arian nila, 40% ang ibinibigay nila dito sa organization na ito. Wala ring maipakitang pruweba ang organization na ito kung paano sila nagkakaroon ng income para buhayin yung mga miyembro nila na nakatira sa barangay Kapihan. So nakapagtataka talaga kung saan ang gagaling at na-afford nila na magkaroon ng private armies, ng mga ammunitions, ng pabahay para sa mga miyembro at yung pang-araw-araw na pagkain ng mga miyembro. Although sa ngayon, alleged pa lang yung sinasabing kulto itong organization nila. Pero para sa akin,
Based dun sa unang Senate hearing na ginawa kahapon, halatang halata na hindi isang ordinaryong people's organization ng SBSI. Isa itong kulto.